Nakakagimbal na revelasyon, Pangulong Bongbong Marcos trending na naman. Biruin niyo mga kababayan, ang simple lang ng mga moves niya pero grabe ang mga resulta, talagang pasabog. Alam niyo ba mga kabayan na umabot na sa 14.2 billion US dollar worth of investment ang naiuwi galing sa mga foreign trips ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? At alam niyo ba mga kababayan na ang bansang Japan at United States of America ang largest sources of investment na may kabuuang 34 na proyekto na ang gagawin dito sa Pilipinas? Wow! Bakit kaya yung mga Negatrons hindi ito makita? Bakit kaya puro sila bashing? Samantala, sa usaping West Philippine Sea naman, Pangulong Bongbong Marcos nakahanap na naman po ng isang kakamping magdedepensa laban sa China. Ano kayang bansa ito at gaano ka-powerful para tulungan ang Pilipinas sa West Philippine Sea? Kaugnay pa rin sa usapin sa West Philippine Sea, Speaker Martin Romualdez nais mag-deploy ng mga fighter jet sa Palawan bilang paghahanda sa anumang pwedeng mangyari sa West Philippine Sea. Opo mga kababayan, wag na nating patagalin pa. Samahan niyo ako at sabay-sabay nating himayin ang mga maiinit na balita sa araw na ito. As a country committed to the cause of peace and the peaceful settlement of disputes, the Philippines continues to tread the path of dialogue and diplomacy despite these serious difficulties. We will continue to engage China bilaterally and through ASEAN-led mechanisms to address our differences at sea. We are determined to make our bilateral mechanisms with China work, and we will leverage our bilateral mechanisms with other claimant states towards the peaceful management of disputes. Pangulong Bongbong Marcos at ang kanyang administrasyon masasabing nasa tamang landas tungo sa pagtulong sa ating bansa na makabangon mula sa masamang epekto ng pandaigdigang pandemya. Dahil naman mga kababayan, tinatayang umabot na sa 4.2 billion US dollar na worth of foreign direct investment na proyekto ang naipatupad na mula noong Hunyo 2022. Ayon kay Speaker of the House, Speaker Martin Romualdez, ang mga foreign direct investment daw ay resulta ng pagsisikap ng ating Pangulo at bunga ng kanyang mga foreign visit sa iba't ibang bansa. Aniya ni Speaker, ang kapulungan ng kinatawan ay ganap na sumusuporta sa inisyatiba ng Pangulo upang makagawa ng matatag na pag-unlad ng ating bansa. Dagdag pa ni Speaker na ang pagpapatupad ng 14.2 billion US dollar na foreign direct investments o FDI ay mula sa inaasang kabuuan na 7.2 billion US dollar ay makabuluhan at marami pang proyektong nasa pipeline. Ito ay nagpapakita ng pangako at pagsusumikap ng gobyerno sa pagpapabuti ng buhay ng Pilipino. Sinabi din ni Speaker na ang kanyang mga pahayag na datos ay mula sa Board of Investment ng Department of Trade and Industry. Ayon kay Speaker Romualdez, ang 4.2 billion US dollar na FDI ay naisagawa na ang ilan ay nagpapatakbo o natapos na sa proseso ng pagre-rehisto ng mga proyekto sa investment promotion agencies ng DTI. At sagarin na natin mga kababayan dahil alam niyo ba na ang Marcos administration ay nagbayad ng mas malaking halagaan ng utang ng Pilipinas na nagkakahalaga ng 1.60 trillion pesos, mas mataas ng 23.9% kumpara sa 1.29 trilyong pesos na binayarang utang noong 2022. Ang halagang ito ay mas mataas ng 1.55 trilyong pesos debt payment na naunang naiprograma ng pamahalaan. Ang interest payment nito ay tumaas ng 24.9% sa 628.33 bilyong piso mula sa 502.85 bilyong piso. Ayon sa Bureau of the Treasury, ang 435 bilyong piso ay napunta sa interest payment sa domestic lenders at 192.59 bilyong piso sa foreign creditors. Hanggang katapusan ng Disyembre, ang kabuuang utang ng Pilipinas ay nasa 14.62 trillion piso. Dumako naman tayo sa usapin ng West Philippine Sea. Pangulong Bongbong Marcos nakahanap ng kakampi sa pagdepensa sa Pilipinas laban sa harassment at panggugulo ng China sa mga Filipino vessels sa West Philippine Sea. Ito ay matapos ihayag ni Marshall Island President Hilda C. Henney
na tutulong ang kanyang hanay sa Pilipinas. Ginawa ni Heini ang pahayag sa courtesy call sa Malacanang. Aniya ni Her Excellency Hilda Heini, I want to raise concern over People's Republic of China present actions on the South China Sea. This is a concern not only for the 7 of us in the region as well as who look forward to secure region. We suggest that the Philippines consider contacting Pacific Island Forum for the support. Tiniyak din ni Heini na susuporta ang kanyang hanay sa anumang desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Laking pasasalamat naman dito ng ating mahal na Pangulo at sinabing, "So, I hope that Marshall Island will be able to support us on that. I think we have the same interests and we have the same values." Kaugnay pa rin sa usapin sa West Philippine Sea at kasunod ng muling pagbubomba ng tubig at pagbangga ng Chinese Coast Guard ship sa Philippine Resupply ship sa Ayungin Shoal kamakailan, nais ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na magtalaga o magditino ng 2 o 3 sa 12 fighter jets ng Philippine Air Force sa Palawan. Sa isang pahayag, sinabi ni Speaker Martin Romualdez na mayroon tayong 12 na fighter jets sa basa airbase sa Pampanga. Baka pwedeng idestino ang 2 o 3 sa mga ito para naman makapagpatrolya sa Philippine airspace at iba pang lugar around Palawan. Aniya ng speaker, hindi natin pinoprovoke ang China pero responsibility ng Philippine Air Force to patrol our sky. Iba rin kasi ang feeling na alam mo na nasa taas yung kakampi mo, you feel secured. Ipapatawag naman ni House Leader si Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner pati na ang mga hepe ng Air Force, Navy at Army sa mga susunod na araw para pag-usapan ang nasabing plano. Sang-ayon naman ang hepe ng Western Command na si Vice Admiral Alberto Carlos sa plano ni Congressman Romualdez. Aniya, it will boost the morale of our personnel in the area, lalo na yung mga fishermen natin na kita na nasa himpapawid ang mga eroplano natin. Maging si Palawan District Congressman Jose Alvarez ay suportado ang mungkahi ni Romualdez. Magandang maglagay sila dito kahit 2 lang, matagal ko nang sinabi yan, ani ni Alvarez. Sa survey ng Okta Research noong November 2023, lumabas na maraming Pilipino ang gusto ng mas agresibong aksyon ng militar sa West Philippine Sea. Higit 2 oras ang biyahe ng Philippine Air Force jet mula sa Basa Airway sa Pampanga hanggang sa Kalayaan. Samantala, halos 1 oras lang ang biyahe ng fighter jet papuntang Kalayaan kung galing naman ito sa Puerto Princesa. Samantala, bilang pagsuporta ni Pangulong Bongbong Marcos sa Philippine Coast Guard at Armed Forces of the Philippines, matatanda ang inaprubahan ni PBBM ang acquisition plan ng AFP. Sinabi din ng Pangulo na patuloy ang pag-upgrade ng bansa sa Philippine Coast Guard at modernization plan sa hanay ng Philippine Air Force sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea.